Naitala ng Provincial Agriculture Office ang mahigit 220 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Oriental Mindoro bunsod ng El Nino. Ang paghahanap ng water source agarang aksyong nakikita ng LGU para magkaroon ng patubig sa mga sakahan. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Hindi lang pagkatuyo ng mga sakahan at pagkabitak-bitak ng mga lupa ang naging epekto ng El Nino sa Oriental Mindoro. Naging sanhi rin ito ng pagkalugi ng ilang magsasaka gaya na lang ni Lorly na gumastos ng malaki sa 1 hektaryang taniman ng sibuyas. Bukod sa wala na silang mapagkuhanan ng tubig, sinabayan pa raw ito ng pag-atake ng harabas na nabeste sa mga pananim. Sa ngayon po ay may pong 200,000. Hindi pa po yun lahat siguro. Kasi doon sa area po namin, nagpahuhay na rin po kami ng ilang beses para ma-survive po yung aming tanim. Nagamit na rin po ng bako para lang makahanap ng tubig. Subalit po yun ay natuyo rin. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro, aabot na sa mahigit 220 million pesos ang naitala nilang pinsala sa agrikultura bunsod ng El Nino. Nauna na nilang sinabi kahapon na nakipag-ugnayan na sa kanilang Department of Agriculture para sa ayuda sa mga magsasakang apektado. 69.93% po ng total na damage cost ng El Nino ay galing sa Oriental Mindoro. Out of the 319,755,957.97 pesos na damage sa buong rehiyon, ang atin po ay 223,606,017.25 pesos. Paghahanap ng water source raw ang agarang aksyong nakikita rito ng pamahalaang palalawigan para magkaroon ng patubig sa mga sakahan, lalo na sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay na labis na naapektuhan kung saan natuyo na maging ang 2 ilog sa lugar na pangunahin nilang pinagkukunan ng tubig. Nagsasagawa na raw sila ngayon ng deep water excavation. Pangmatagalang solusyon naman daw ng gobyerno ang pagpapatayo ng cold storage facility. Talagang granted na sa bayan ng Bulalakaw. 40 million. Ay kailangan ito talaga magkaroon ng kulang pa yan kasi malawak ang taniman ng sibuyas dito. Hinikayat naman ng Provincial Agriculture Office ang mga magsasaka na mag-enroll sa crop insurance. Kapag nakapag-enroll na raw kasi sa insurance, mababawi ng magsasaka ang kanyang puhunan kung siya ay dumanas ng pagkalugi dulot ng mga natural na kalamidad at pagkasira ng pananim dahil sa mga peste. Magsadya po sila sa tanggapan po ng Municipal Agriculture Offices para mabigyan po sila ng linaw kung ano po ang mga kailangan nila gawin. Libre po yung insurance para sa ating magsasaka. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.